Ay, ito, pag-usapan natin, mga kababayan. Lola Rowena Guanzon na trigger kay Sandro Marcos. Naalala nyo nung nakaraan, mga kababayan, meron itong si Rowena Guanzon na sinasabi na kung saan po, mga kababayan, ay wala na daw boboto sa Marcos sa 2028. Halina, balikan natin yung pahayag nito, mga kababayan. Isang quote card na lamang ang maibibigay ko sa inyo dahil syempre hindi ko mahanap yung video eh. Nabura na kasi natin. Eto. Sabi nung una ni Guanzon, mga kababayan, yan. Sabi niya, mark my words, walang boboto sa Marcos sa 2028, kawawa ka, Sandro. Okay? Sabi ni Sandro, alam niyo po ba alam niyo po ba kaya kung anong edad ko? I am 31. So in 2028, I'm not qualified to run for Senate, BP, and President. I am young. My suggestion for her is to be better read the Constitution first before she speaks. Sabi ni Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Alam naman natin talaga, si Congressman Sandro Marcos, ito tingnan nyo, walang boboto kay sa Marcos sa 2028. Tingnan natin, sino-sino ba yung mga possible na Marcos, mga kababayan, na tatakbo? Si Congressman Sandro Marcos, pwede pang tumakbo third term. Okay, sa Kongreso. Hindi pa siya pwede sa Senate, sa BP, sa President kasi 40 years old. Now, mga kababayan, na-trigger dyan si Guanzon. Ang sagot niya, mga ka-GP Natics, teka lang, sabi niyang ganon. Wala naman akong sinabing tatakbo ka sa 2028, samantalang sinabi niya, mga kababayan, mark my word, walang boboto sa Marcos sa 2028, kawawa ka, Sandro, legacy ka sana ng Marcos. Sabing ganon. So, may mali dito, mga kababayan. Pero, kahit na mali na, itong si Rowena Guanzon, naghahamon. Na-trigger kasi eh. Congressman Sandro, sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala na. Congressman Sandro, sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang boboto sa'yo. Okay, mga kababayan, wala nang boboto. Tingnan nyo, 2028 kasi binabanggit niya. Sabi ko nga, paano walang boboto kay Sandro? Tingnan natin Rowena, pa sa 2028, si Sandro tatakbo pa rin na kongresista for third term. Okay, yung ibang Marcos, sabi niya kasi, mga kababayan, sundan lang natin yung logic. Wala na daw boboto sa Marcos. Ibig bang sabihin, pag sinabing walang boboto sa Marcos, it appears to me, kahit sinong Marcos, in general, paano pag may tumakbo pa rin doon sa sa local government sa Ilocos at nanalo ang Marcos? Paano si Sandro sa 2028 tumakbo bilang kongresista at nanalo ulit? Di ibig sabihin, mga kababayan, meron pa rin. Tingnan natin at babalikan natin sa 2028 tong sinasabi ni Guanzon. Kung tinuturing or sinasabi ni Guanzon na hindi ko naman sinabi na kandidato ka sa 2028 para sa president, para sa vice president, or para sa Senate. Okay. Sige, mga kababayan, walang problema doon. 'Di ba? Sabihin natin si Sandro ay medyo naging mapagpatol. Kaya lang, mga kababayan, mga ka-GP Natics, legacy nga sabi niya ganoon sabi niya ganoon Congressman Sandro, dynasty, sabi niya ganoon, dynasty ka. Wala nang boboto sa inyo. Tingnan mo mukha, wala na daw boboto. Paano mo naman nalaman na walang boboto? 'Di ba? Dynasty. Paano si Amy pag tumakbo pa rin sa 2028?
Ah. Kasi sabi niya hindi naman daw niya sinabi si Sandro yun eh. Na magiging siya ang kinatawan. Oh. Paano si Aimee? Kasi in general yung sinasabi pala niya. Oh. Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang boboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang boboto sa Marcos. Oh, 2028 pa lang wala na daw boboto sa Marcos. Dahil sinira daw ni Speaker Martin. Sinira daw ng kanyang tatay, mga kababayan. Abangan natin ha. Rowena, baka naman ito, kain suka ka sa 2028. Kailangan hindi manalo si Sandro Marcos bilang kongresista. Kasi sabi mo, dinastiya siya eh. Wala nang boboto sa 2028 simula sa kanila. Pag nanalo si Congressman Marcos, ibig sabihin, laos ka na talaga. Oh. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon na, anak. Professor. Napapahiya ka sa akin. Huwag mo humunin sa konstitusyon ha. Baka papahiya ka sa akin ha, anak. Alam mo si Sandro minsan lang yan bumanat mga kababayan eh. 'Di ba? Nagmamano pa yan dito eh. Excuse me. Anak, huwag kang ganyan. Dumede ka muna. Bago mo ako i-challenge ng mga konstitutional law na yan, Mario. Aha, dumede daw muna si Kong Sandro. Oy. Alam nyo minsan mga kababayan kung sino yung madakdak, yan yung 'di ba? Yan yung walang laman, lata. Although sabihin natin si Guanzon ay talagang tumanda na to sa 'di ba? Marami na tong pinagkatandaan. Kaya lang ngayon nagiging parang isip bata eh. 'Di ba? Pag sinabi mong dynastia, wala nang boboto sa kanila sa 2028, never na silang mananalo. Dapat ganon. Pero kapag nanalo ito, dapat masampal to eh. 'Di ba? Hindi yung literal na sampal mga kababayan, masasampal to ng kahihiyan. Sigurado. Wala ka ng gatas, sabi ni Sharito Sambrona. Hera Lopez, latak. We, kwento DDS, garapata yan host, GP, alam na. Kaya nga eh. Sabi niya pink daw siya. Mga kababayan. Hindi, galit lang talaga to sa Marcos eh. Sa totoo lang. Galit na galit to sa Marcos. Sabi ni Riza Antonio, si Aimee 6 years pa ulit, Sir GP. Hindi. Wait lang. Ang sa Senado kasi, na Riza Antonio, every 6 years sila. Pag 6 years, natapos na, pahinga ulit. Pahinga ulit sila. Kung tama ako, correct me if I'm wrong, mga kababayan. Kasi pag natapos na yung term nila na 6 years, na sila, papalitan, tapos magpapahinga. Okay? Ganon ang sa Senado. Not unless, si Aimee ay tatakbong vice presidente. Gusto ng exposure. Kaya nga eh. Baka gustong tumakbo ng senador. Diba? O baka gusto pa rin tumakbo ng Congress. Kaya laging nagpapasikat. Diba? Di naman nanalo si Aimee, sabi ni Berto Milagro. Hindi, kung hindi manalo si Aimee, dahil nga unang-una, hindi naman siya Marcos. 'Di ba? Manotok siya at Duterte. Wag na natin isama si Aimee. Si Gabriel GP Sandidede, hindi ko rin alam. Kung Sandidede si Sandro, maraming pwedeng dideen 'yan. 'Di ba? Maraming kalabaw doon sa mga kababayan. Gustong-gusto ko kaya 'yon. 'Yun sa kalabaw, ginaganon, sa baka. Gusto ko yan. Dati, nangunguha kami yan. Maliliit pa kami. Naku po, dinidede ko pa yan, mga kababayan. Pag nagtitrip, talagang doon ako sumususo ng, ng gatas. Sarap.
Nakakamiss nga eh. Parang mama ni Joy Joy yan, si Gwanson. Si Joy, si Joy Joy, wag natin isama yun, guys. Iba naman to eh, kasi politika to. Wag na natin isama yun. Da kami nga Ilocano, saan ko nga iboto ni Amy Duterte? Sabi ni Anthony Dolores. Oh, Duterte siya, hindi siya Marcos. Di ba, Gwanson? Amy Culaong ay hindi Marcos. Oh, binasted siguro ni PBBM si Gwanson noon, kaya bitter. Lalong-lalo na mga kababayan, ayon kay Enzo Recto, itong si Mike Defensor. Ha? Naku po, may mga pinag-aralan pa naman po naman sana kayo, ma'am. Ano po bang makukuha ng kabataan sa inyo? Galit. Wala. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-GPnatics, wala naman to eh, si Rowena Guanzon. Ang ginagawa niya eh, gaslighting lang to. Di ba, na magalit yung taong bayan. So, sumasabay ito sa exposure. E paano? Mga ka-GPnatics. Pwesto rin ata ang gusto nito eh. Okay? So, hanggang dito na lamang mga kababayan at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin. At syempre, mga ka-GPnatics, pahinga muna tayo ngayon. At bukas naman tayo mulit magpapatuloy. Naka-4 na live tayo. Breaking the record. Basura, tama. Basura lang, mamilukanan ka na. Charito Sambrona. Sabi ni Ronaldo Giralao, ay hindi ko nga binoto yan noong 2025. Quezong Puti, masarap sa Pilipinas. Ay, kaya lang hindi kami gumagawa noon na Ma'am Jody. Di pa ako nakatikim nung Quezong Puti na gawa sa ng Kalabaw eh. Ang natikman ko lang talaga gatas. Kasi mabilis maubos dati, hindi kami nakakagawa ng keso. Pag na kami niyan, nagkuha na kami ng gatas, diretso na kaagad, dinideliver na kaagad, kinukuha na. Okay? Mama BMB Lucia Sia, Edgar Panlaki, Mama Anagari, thank you. Mine 59, Rom, Berto Milagro, Priscilla Kojima, shout out. Ma'am, wag patulan niyang si Rowena Buangson lunatic to the highest level. Kaya nga eh. Kaya lang mga ka-GPnatics, kahit pa paano minsan na pansinin natin, di ba? Bye guys. See you. Buyers. Stay safe.